So ayan na nga at nag-claim din po itong si Senador Erwin Tulfo na naging biktima daw siya sa pambabato doon po sa kanilang paglabas sa Senado noong pong mga nakalipas na araw na nangyari nga na nagkagulo itong Senado dahil sa pag-atim po ng NBI at kasama itong si Trillanes na hulihin itong si Senador Bato, mga kababayan. Kaya ay doon po sa balita na panood nga po natin yung pong si Senador Soto nagmumura po nung paglabas po niya dahil ay sabi na may nang babato raw doon po sa kanyang kotse, At nakita po naman natin na marami talaga yung mga tao na nandyan po sa paglabas po sa Senado na nakaabang at sila po ay sumusuporta kay Senador Bato, mga kababayan. Pero ito pong nangyayari kay Erwin Tulfo o Senador Erwin Tulfo hindi po natin ito napanood sa balita, So ngayon po may nakita po tayo na isang post po sa social media na itong si Senador Erwin Tulfo ay nagki-claim po na isa din po siya sa biktima noon po sa pangyayari na pambabato at hindi lamang pambabato, mga kababayan, ang kanyang naranasan kung hindi ay inaalog-alog pa raw ang kanya pong kutsi nung siya ay lumabas dyan po sa Senado. So ayan na po mga kababayan at ito nga ang kanya pong post atin mo nang titingnan kung ano ba ang kanya pong sinasabi dito, mga kababayan. Ayan po ako rin po naging biktima po niyang kagabi na binabato po ng tubig at yung sasakyan namin inaalog-alog paglabas. So ayan po mga kababayan ang kanya pong reklamo, binabato po sila ng tubig mga kababayan, baka yung pong tinatawag na ice water o yung mineral water kaya nung tubig po kasi hindi naman po niya sinasabi, basta tubig po mga kababayan. Pero kung tubig lamang, yung winisik-wisik lang yun, mga kababayan. So ayan na po ang atin pong sagot dito po kay Senador Erwin Tulfo. Ito po ay opinion ko mga kababayan, sa inyo po ano po yung opinion na sana ay mapansin po ni Senador Erwin Tulfo at pati na rin po sa kanyang kapatid na si Senador Rapi Tulfo na iniidolo po itong mga magkapatid na ito ng ating pong mga kababayan dahil nga sa tapang po nila at sila po yung mga tao na dati ay malapitan po ng katulad sa atin na mga walang katungkulan, walang impluwensya na inaapi mga kababayan. Sila po yung mga tao na ipaglaban po ang ating karapatan. Dati po yun mga kababayan. Kaya ay nung tumakbo nga si Senador Rapi Tulfo nung pagkasenador, talagang ang lakas po niya at nananalo nga po siya, mga kababayan, dahil yun ang inaasahan po ng ating mga kababayan na meron na po tayong senador dyan sa Senado na talagang matapang at handang ipaglaban ang karapatan po ng mga mahihirap na katulad po sa atin, mga kababayan. Pero yun po ang nangyayari ay nandyan na sa Senado itong si Senador Rapi Tulfo bigla po siyang tahimik sa mga isyu, lalo na pagka ang isyu ay nakadikit doon po sa administrasyon, mga kababayan. Kaya marami po ang talagang nagalit dito po sa kay Senador Rapi Tulfo. Mayroon pong mga iba na nagsasabi na pagka problema ng mag-asawa o yung mga kabit-kabit na yan ay pwede nyong ilapit doon po sa Senado at puntahan natin si Senador Rapi Tulfo, mga kababayan. Dahil sa palagi po nating napanood sa kanya pong programa sa isang TV station na yun nga ang ginagawa ni Senador Rapi Tulfo, yung pong mga ganong klaseng problema sa mag-asawa, kahit na magsyuta, ka-live-in partners, talagang yun ang kanilang binigyan po ng pansin sa kanilang programa, mga kababayan. Pero dati-dati po,
halos lahat po ng problema na ilapit po natin kahit sa mga lokal na officials, nasyonal, basta ilapit mo kay Senador Rapi Tulfo. Hindi po yan atras si Senador Rapi Tulfo, mga kababayan. Pero ngayon po ang nangyayari ay wala na po tayong marinig, lalong-lalo na nga po sa issue po nito pong malawakan po na nakawan sa flood control. Kaya mga kabayan, nung tumakbo na naman itong si Senador Erwin Tulfo, parang yung tao ay hati po, parang nahati dahil sa baka mangyari na naman na kung ano ang ginawa ng kanyang kapatid ay gano'n din po ang gagawin po nitong si Senador Rapi Tulfo. Pero meron pa rin pong umaasa at meron pa rin pong mga nagsasabi na baka magkaiba po. Dahil hindi naman po sila siguro magkaparehas po ng mga kanila pong opinion sa patungkol sa mga mangyayari sa ating pong bansa, mga kababayan, at sa kanilang mga prinsipyo ay dahil pagkapatid po hindi po talaga magkaparehas po ng prinsipyo, mga kababayan. Kaya ay nanalo pa rin po itong si Senador Erwin Tulfo. So ngayon po, bakit ba kung totoo man na binato ka itong si Senador Erwin Tulfo nang sabi niya ay tubig, bakit kaya ginawa ng taong bayan? So yun po dapat niyang isipin at ilagay niya sa kanyang kukote na galit na po ang mamamayan sa kanila pong magkapatid. Dahil nga, yung gusto ng taong bayan na sana kung ano po ang ginawa nila sa kanilang mga programa, sa mga TV radio station, ganun din po ang gagawin lang dyan sa Senado. Pero ang nangyayari po, mga kababayan, ay parang sunod-sunuran po ito, mga tao na ito ngayon. At ito pa nga, si Erwin Tulfo ay gusto pang baliin yung pong batas. Ayaw na po niyang sundin yung batas, mga kababayan. Pagka yung nangyayari na usapin ay papunta po doon po sa administrasyon. So nakikita po natin, mga kababayan, na walang kwenta, walang kwenta po itong magkapatid ngayon dyan po sa Senado. Na sana ay magising na po itong si Senador Erwin Tulfo kung ano po ba ang pinahiwatig ng mga tao na gumawa sa kanya, kung totoo man na binabato po siya ng tubig at inaalog-alog po yung kanyang kutsi. Sana magising po siya sa katotohanan na ang tao ay galit na po sa kanila dahil nga sa kanila pong mga ginagawa dyan sa Senado na wala po naman silang naiambag o kahit na anong tulong man lamang para po ay maibsan ang paghihirap o yung pong mga tao na ginigipit po ng administrasyong ito ay matulungan po nila dahil ganun po yung kanila pong ginagawa dati, bayan, nung hindi pa po sila pumasok ng politics, di ba? Pero ngayon po nangyayari wala Kaya marami talaga yung pong naging magagalit dahil yun po ang inaasahan, Kaya ang para sa akin po, sana ay mapagtanto po ni Senador Erwin Tulfo itong pangyayaring ito at mabago ang kanya pong pagiging senador ay gawin na po niya ang tama na para po sa bayan, mga kababayan. Dahil yun po ang hinahanap ng ating pong mga kababayan na andoon po. Dahil ang gusto po ng ating taong bayan na gawin po ng tama ng ating mga senador, yun pong kanilang mga trabaho. Huwag po yung sunod-sunuran na lamang po sila doon po sa kumukumpas po sa kanila. Na alam po natin na mayroon po talaga silang sinusundan or dahil ba sa mali-malita po, mga kababayan, kaya ay tikong bibig na po sila ngayon. So walang kwenta ang mga tao ito dyan po sa Senado na ito. So yun lamang po, mga kababayan, na sana po ay magising na itong si Senador Erwin Tulfo at kasama po yung kanyang kapatid na si Rapi Tulfo na
andyan po sila sa Senado, iniluklok po sila ng taong bayan para po ay mayroon pong mga senador na handang ipaglaban ang karapatan po ng ating bayan at karapatan po ng mamamayan. So ayan lamang po, no, Senador Erwin Tulfo or Senador Rapi Tulfo at Senador Erwin Tulfo o sa lahat po ng mga senador, sana po, no, gawin po ninyo ng tama ang inyo pong trabaho bilang isang senador. Huwag lamang pong sundin yung pong isang tao na kumukumpas po sa inyo. So ayan lamang po ang aking masasabi dito, no? At ayan na nga mga kabayan, maraming salamat muli at see you po sa next video ko. Palagi lamang mag-ingat saan man tayo naroon.